Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah. Please be seated with the wonderful presence of God. Oo, salamat sa Diyos. Salamat, worship team. Okay, so, pangarap ni Lord, sinong nangangarap na managumpay dito? Di mo ba alam, bago ka nangarap managumpay, higit si Lord nangangarap na ikaw ay magtagumpay. Higit si Lord. Higit ang Panginoon na may pangarap sa iyo na magtagumpay. Higit si Lord na may pangarap na ikaw ay magtagumpay. Kaya dito, masasabi natin kung gusto nating maranasan ng totoong tagumpay. Kasi, in God's point of view, the word true success is not the outcome of our effort. I'm talking about true success. The real success is not the outcome of our effort. Hindi resulta ng grabe mong trabaho. Marami nang nagtrabahong grabe, todo grabe. Pero hanggang ngayon, nagkukumahog pa rin. At marami rin namang nagtagumpay sa kanilang lakas. Pero bandang huli, sisinghap-singhap pa rin ang buhay. Because the true success is not the outcome of our effort. True success is the obedience of His servant. Ang true success talaga ay ang pagsunod sa Diyos. Ang totoong tagumpay ay pagsunod sa Diyos. Kaya itong si Apostol Pablo nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya sa verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay. Amen to that? Sabi niya, ngunit salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay. Yung isama ka sa parada ng tagumpay, aba, matindi yan. Sa parada ng tagumpay ni Kristo, dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Pag sinabing mabangong halimuyak, Sino dito ang nakapasok sa mga, di ba, mahalimuyak? Na-imagine nyo ba na kapag ikaw ipinarada sa parada ng tagumpay, ang buhay mo ay naging mahalimuyak, nababango, naaamoy ng paligid, nararamdaman ng paligid. Pag ikaw na matagumpay na tao, nararamdaman ng paligid, at nahihikayat ang paligid, nahihimok. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 24, yung kanilang mga damdamin ay napupukaw. Nagigising, napupukaw ang paligid. Di ba? Parang nakaka-encourage pag may mga taong nakapaligid sa atin ng tagumpay. Pero nararamdaman nyo rin ba kapag nakasama nyo ang taong pabigat? Hello? Nararamdaman nyo rin ba yung mga taong lalapit pa lang, alam mong parang ayaw mong lapitan, lumalayo ka na kasi alam mong mangungutang na naman? Sinong naniniwalang naaamoy mo rin yun? Hello? Maniwala ka pag nagsalubong kayo ng karsada, titiyakin ko sa iyong maghahanap ka ng exit. Saan ba pwedeng makaiwas? Tumatawa kayo. Kasi ginagawa niyo yun eh. I mean, kung ikaw tao, isinama sa parada ng tagumpay. At ang Bible nagsasabi, sabi niya, pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak. Alam mo yung word na mabangong halimuyak? Yung sweet-smelling aroma. Yung sweet-smelling, yung makakita ka na sa spa, nararamdaman mo, ay, mahihilot na ako nito.
yung amoy ng langis. Parang dumadampi sa mga masasakit mong katawan, taglay talaga yung bawat hilot niyan, tanggal ang mga lamig. Hello? Na-imagine mo ba, ang tawag sa buhay mo ay sweet-smelling aroma. Ang tawag sa Bible sa buhay mo ay mabangong samyo. Isang napakabangong halimbawa ka at nai-inspired ang mga tao. At ang Bible nagsasabi, yung iyong buhay ay nakapagpapagising ng damdamin. Nakakabuhay ng dugo. Natatanggal ang mga problema hindi mo kayang tanggalin. Natatanggal ang mga bigatin, natatanggal ang mga suliranin. Pagkat nakikita mo itong taong pinagdaanan niya, mas malala yung sa akin, pero kung siya ay nagtagumpay, bakit hindi ako magtatagumpay? Hallelujah! Di mo ba na-imagine itong pinagdaanan niya, maliit lang kumpara sa pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko pa napantayan ang kanyang naranasan. Pero napagtagumpayan niya. Parang nakapagsalita ka ng salitang ganito. Kung kaya niya, kaya ko din. Hallelujah. Nakikita nyo naman, nababanaan nyo ba yan sa isipan nyo? Kung gaano katliwanag ang pangako ng Diyos na yan. Di ko ma-imagine, ito pag naiintindihan nyo pa ito. Di ko ma-imagine, pag naunawaan nyo to, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka papayag na hindi ka pwedeng umupo dyan, na di ka makarinig ng tungkol sa mga salita ng Diyos na nangangako sa iyo. Na ang sabi niya, magagawa mo ang lahat ng bagay. Dahil sa lakas na ilalagay niya sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sabi ni, sino po nagsabi na si Pastor Samuel yata? Kagahapon. Sabi niya, sabi ng mundo, hanga ako dahil sa pag-ibig mo ay wagas. Pero kailangan din ng bigas. Pag-ibig may wagas. Pero kapag hindi rin nalamnan ang kalam ng tiyan, ang pag-ibig man din ay napipingasan. Di ba? Pag-ibig man din napipingasan pag walang mailalaman sa kalam ng tiyan. Sabihin mo ngayon ang pag-ibig ay sapat na kung wala ka mailaman dyan. So, ibig sabihin, ang Panginoon, holistic siya pang nangako sa iyo, nangarap para sa iyo, sabi, buong-buo niya na may pangarap siya sa iyo. Ito ang sabi pa niya sa verse 20 ng Hebrew chapter 13, verse 20-21. Ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo, nagpatibay sa walang hanggang tipan. Ito po yung isang tipanan. Meron pong pinakarurok ng dahilan bakit ka magtatagumpay. Meron pong pinakamalalim na dahilan bakit ka magtagumpay. Bakit mo matatamo ang pangako ng tagumpay. At bakit hindi ka makakaranas ng anumang kabiguan. Mga kapatid, sabi niya, naway ipagkaloob niya sa inyo. Sa verse 21, ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban.
naway ipagkaloob niya sa inyo. Naway ipagkaloob. Ano yung ipagkakaloob? Naway isama ka sa parada ng tagumpay. Naway isama ka sa parada ng tagumpay. At ito ang bawi niya, nawa ay sumama ka. Alam mo ba, narinig mo na to. Pero pag ayaw mong sumama, ano magagawa ko? Sabi niya, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Gawin niya sa atin. Pag sinabing gawin niya sa atin, ito po yung tinatawag na the true success is the obedience of His people. Naway ipagkaloob niya sa atin ang makapagpapatuwa sa Kanya. Because why? Nehemiah 18, the joy of the Lord is our the joy of the Lord. Nawa, sabi niya, gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Gawin niya sa atin, siya talaga ang nagbibigay ng strength to do it. Hindi dahil nakatapos ka, hindi dahil may naabot ka ng mataas na pinag-aralan. Isang bagay po yan. Napakaganda kung nakatapos ka, napakaganda kung may trabaho ka na. Pero alam niyo po, masigit na maganda, may trabaho ka na, may Kristo ka pa. Higit na magandang edukado ka na, may Kristo ka pa. Higit na maganda kung maganda ka na, may Kristo ka pa. Sobrang ganda nun. Kaya sabi niya, naway gawin. Gawin niya sa atin na makapagdadala tayo ng katuwaan sa Kanya. Makapagdadala tayo ng katuwaan sa Kanya. Malugod natin siya. Sabi niya, papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Papurihan nawa. Alam niyo po ba, yung mga ginagawa mo, kanino ba yan? Ano ba ang nagpapatuwa? Yan ba ay nagpapatuwa lang sa iyo o nagpapatuwa kay Kristo? Yang bang pag-aasawa mo, kaya lang nagkaasawa ka dahil gusto mo lang makatakas ng bagot sa buhay? Alam mo, nababagot ka na kasi bilang binata, mag-asawa na nga lang ako. Nandamay ka pa? Ikaw na nga yung bagot, nandamay ka pang maging bagot sa buhay mo yung isa. Hello? Hindi ikaw yun, di ba? Hindi naman ikaw yun eh. Alam mo ba, napakaganda yung word na gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Gawin niya sa atin. Sino ang gagawa? Siya ang gagawa. Gagawin niya sa atin. Gawin nawa niya sa atin. Kahit sa paglilingkod, kahit sa pagsamba dito, kahit sa ating ginagawa, lahat ng ginagawa natin, maliit o malaki, nawa ito ay udyok ng conviction mo, not out of convenience. Nawa ito ay udyok dahil mayroong matingkad, mayroong pure na puso, dahil ikaw ay binabagabag na kapag di ko ginawa ito, di ako pinapatulog. Conviction yan. Nawa yung bagabag na yan na maglingkod sa Diyos ang dahilan. Hindi lang maglingkod ka dahil gusto lang makalusot o makatakas ka sa bagot na gawain sa bahay. Alam mo, minsan maraming tao kayo pupunta sa church, nakakabagot sa bahay. Masaya dito. Pag uwi na naman, another panibagong bagot. Kaya nagtakip butas lang sila doon. Panakibutas minsan ng church. Nawa hindi. Nawa talagang maisama ka sa parada ng tagumpay. Kaya kung makikita nyo po sa istorya ng Bible, ang sabi niya kanina, dahil sa kanyang dugo, sabi natin, dahil sa kanyang dugo. Because of His blood. Because of His blood, di ba? Dahil doon sa nagpatibay everlasting covenant.
Dahil doon sa dugo na kung saan ito yung nagpatibay, ito yung nagdadala ng pangmatagalan. Para tumagal tayo sa buhay na ito, hindi tayo bagot, hindi tayo nabuburyong sa buhay. May pera, may buryong din. Di ba, sino naniniwala? Yung may pera, pakiramdam kulang. Hello? Sino ditong nangarap, pag nagkaroon lang ako ng ginto sa kamay ko, magkaroon lang ako ng updated na cellphone, pinakamasaya na ako. Magkaroon lang ako, yung paborito mo, magkaroon lang ako niyan, pinakamasaya na ako. Pero yung saya mo, ilang linggo lang. 1 linggo? 2 linggo? 1 buwan? Magkaroon lang ako niyan. Isa pa, magkaroon lang akong pogi na boyfriend. Masaya na ako. Dumating ang boyfriend, ilang linggo lang. 1 taon? Wag na lang linggo, taon na lang muna. Partida. Nung malaman mo ang ugali sa loob ng bubong, sabi mo, di na lang sana ako nag-asawa. Nabulaga ka. Ay, Diyos ko. Aray. Alam mo, na-imagine mo ba kung mag-asawa ka, ang asawa mo ay si Pastor Dong? Pastor Rame. Na-imagine nyo ba? Alam mo sa akin, pag hindi pag-ibig yan, bagot. Alam mo lahat, abot. Nasa malapit na. Mahal, pakiabot nga yan. Pakinggan nyo ito mabuti. Ha? Ko, Ginoo ko, pero hindi ko sinadyang mag-asawa ko, ha? Kasi nagkita lang kami yan, 3 months lang. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ito ang babae bibigay mo sa akin, di ba? Tapos siya din naman, kinausap ni Lord. Sabi niya, Lord, wala bang ibang preacher? Totoo to. Yan talaga ang kwento. Nai-imagine niyo ba kung anong hirap sa part ni Pastora May makapag-asawa ng kagaya ko? Ay, naku, Panginoon ko. Bakit ako napunta sa kwento na yan? Kasi I'm talking about buhay na mananagumpay. Paano mo maintindihan yan? Paano mo mauunawaan ngayon yan? Kasi ikaw ay nasa cloud 9. I love you todo-todo. Walang break, walang cambio. Grabe. Talagang matindi. Pero kaming dalawa, ako lang ang nagkagusto, siya hindi. May boyfriend yan eh. 3 taon. Boyfriend niya 3 taon. Kami samantalang ako 3 months lang. Yung boyfriend niyan, di sasakyan. Ako di saklay. Tindi. At tindi ng interpretasyon nyo, ha? Napakinggan nyo ito mabuti. Kukwento ko talaga sa inyo. Alam mo bakit? I'm talking about buhay na mananagumpay. Gusto ko sang i-translate into reality. Why? In what way? Real life is real. Problem is real. Hindi, walang ano dito, walang daydreaming na parang nakalutang ka sa ere na hindi ka nakatungtong sa lupa. Biro mo 3 months lang kami. Yung boyfriend niya, di sasakyan, ako di saklay. Alam mo ba, yung boyfriend niya, accountant. Sa bangko, biglang darating sa buhay ko yung discounted. Ikumpara sa aking discounted. Walang may ka-count.
Walang account. Alam mo yung bahay ng boyfriend? Inihanda na siya ng bahay sa village. Samantalang ako nakatira sa village ng village. Saan yung village ng village? Ay, ang tindi talaga. Ay, nako. Kung susumahin mo total, kung ikaw ang babae, tatakbo ka talaga. Palayo. Aayawan mo talaga. Pero alam mo ba, ang nagbigay konsuelo sa akin, umuwi pa ako dito sa Maynila, no? Nung tatakbo-takbo na siya, no? Ayaw talaga niya. Mula noon, ayaw nang magpakita sa akin. Ay, talaga, totoo. Sino bang babaeng? Alam mo, di naman siya bulag eh. Kita naman niya eh. Anong itsura ng bukas niya. Natural pa rin siya. Kita niya. And I tell you, alam mo ba, nang siya, sa kakatakbo niya, nagkasakit siya. Alam mo na nalangin siya? Sabi niya, Lord, kung siya talaga ang pinili mo maging lawful husband for me, within 5 minutes, darating siya kasi nagkasakit siya, di ba? Nasa kwarto na siya. Nagkasakit siya. Within 5 minutes, darating siya. Eh, ang distansya namin, nasa San Mariano ako noon. Distansya namin, mga 1 hour and a half yata. Pero di niya alam na isang oras mahigit bago makarating sa kanya. Alam mo ba, binigyan na ako ni Lord ng grabing pananabik na bisitahin talaga siya. Hallelujah. Mapapahaleluya ka talaga. Uy, di pa tapos. Alam mo ba, nung ako'y dumating, alam mo, ang una niyang narinig, kasi kahoy pa yung saklay ko noon at may tali ng goma, eh kapag dumadampi sa ano yon, sa simento, maingay. Alam mo ba, sabi ni Pastora, 3 minutes pa lang nakarating na ako. Wala pang 5 minutes nakarating na ako nung narinig niya yung tungkod ko na tok, tok, tok. Alam mo, sabi niya, Lord, nagbibiro lang talaga. Alam mo, sabi niya, nagbibiro lang ako, Lord. Alam mo, nung dumating na ako sa harap niya, di ko mahitsura, di talaga mahitsura yung mukha niya. Alam mo, itong kwentong to, nung sinabi ko sa kanya na, bakit ka napunta dito? Na-miss kita eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko maintindihan bakit. Basta lang bisitahin kita, di ko alam nagkasakit ka. Nung pinanalangin ko siya, bigla siyang gumaling. Alam mo, sabi niya, ikaw na nga. Alam niya, kwento niya, bakit sinabi mo ikaw na nga? Kasi nakipag-bargain ako kay Lord. Nakipag-bargain ako kay Lord. At alam mo, sabi niya, ngayon, narinig mo na ang oo ko. Anong gagawin natin? Sabi niya, sabi ko, anong hintayin natin? Alam nga naman, tingala tayo sa ilalim ng mangga. Sabi ko, sundin na natin ang purpose ni Lord.
Magpakasal na tayo. Ha? Alam mo, sabi ko sa kanya, kailan? Di next month. Ay, paano ko? Di pa alam ng pamilya ko. Di pa alam mo. Alam mo ba, nung sinabi ko yan sa kanya, ay nako, ihanda na natin talaga ito. Huwag na natin paabutin ng matagal. Within 3 months, magpakasal na tayo. Kasal. Within 3 months. Paano? Wala tayo. Huwag mong hintayin na wala tayo. Ang bilangin mo, makasunod muna tayo sa Diyos. Sunod mo lang talaga tayo sa Diyos. Hindi nakabase sa bulsa ang kasal. Ang kasal ay nakabase sa pagsunod sa Diyos. Sumunod lang muna tayo sa Panginoon. Sunod. Sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ito ang sinabi ng Bible, gawin niya sa atin. Sabi ng Hebrew 13:21, gawin niya sa atin. Sino ang gagawa? Sino ang gagawa? Gawin niya sa atin ang nakapagpapatuwa o nakalulugod. Siya ang gagawa. Dahil pag ikaw ang gagawa, semplang ka talaga. Pag ikaw ang gagawa, semplang ka talaga. Kaya makikita nyo po ang Bible na sinabi niya na dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, itong buhay ni Jesus, sabi ng Luke 17:11, yung dugo na ito. Sapagkat ang Bible ang nagsasabi na ang dugo ay isang kahulugan ng buhay. Ang dugo ay kahulugan ng buhay. Ang meaning ng dugo, sabi niya, for the life of the flesh is in the blood. For the life of the flesh is in the blood. Life of the flesh, yung dugo ng Panginoong Hesus, ang kahulugan ay buhay. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay buhay po yan. Dahil buhay po ang dugo ng Panginoong Hesus, ito yung dumadaloy sa buhay natin. Ito yung dugo na kung saan gawin niya sa atin. Ito yung dugo na dumadaloy. Kaninong dugo? Hindi atin. Dugo ng Panginoong Hesus na dumadaloy sa atin. At yung dugo na yan, yung buhay na yan na dumadaloy sa atin, yan po ang tinatawag na lifeblood, lifeline. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay nang siya ay nagbubo ng dugo sa krus sa Kalbaryo. Lahat tayo ay dating namatay dahil sa ating kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, namatay tayo at tayong lahat ay hindi man physically patay, but spiritually namatay. Yung breath of life ay nawala sa atin. Tayo ay physically buhay kasi yung dugo ay buhay po yan. Pero ang nawala sa atin ay yung hininga ng Diyos. Nawala sa atin yung hininga ng Panginoon. At ang kailangan natin ay yung hininga ng Diyos. Kailangan natin, tayo ay hingahan ng kalooban ng Diyos, buhayin ng Panginoon. At dahil dyan, sa buhay ng Panginoon, yung dugo na kung saan ilalim sa kasalanan, yung dugo na kung saan na dati namatay tayo dahil sa ating kasalanan, at ang dumadaloy na dugo sa atin ay dugo ng tao. Kaninong dugo? Dugo ni Adan. Dugo ni Adan na kung saan tayo ay nagmana ng dugo ni Adan. At ang dugo ni Adan, sabi ng Psalms 51, na sa bahay bata pa lang ng nanay natin, tayo ay physically alive but spiritually dead. Kaya tayo ngayon ay buhay nga physically, pero hindi po tayo humihinga sa presensya ng Diyos. Buhay nga tayo physically, pero wala yung buhay ng Diyos. Tayo ay nabubuhay ayon lang sa dugo na meron tayo, pero yung hininga ni Lord ay wala sa atin. Bakit ko alam yan? Alam mo bakit? Kasi si Adan, wala pong magulang. Si Adan ay walang pinanggalingan. Si Adan ay wala pong mga ninuno. Si Adan ay hiningahan ng Diyos. Pag hininga ng Panginoon kay Adan, siya po ay naging living soul, sabi ng Bible.
siya ay naging living soul. Siya ay buhay na kaluluwa, ay naging living soul. Ang tanong, saan siya kumuha ng dugo? Saan siya kumuha ng dugo? Ito yung nature ng Diyos. Kaya nung nilalang si Adan ay perfect. Kaya yung nilalang si Adan ay blameless. Kaya nung nilalang si Adan ay talagang totally na wala pong bahid na kasalanan. Siya po ay talagang yung dugo na dumadaloy sa kanya ay kasama po sa dugo na galing sa Diyos, purely na galing sa Diyos, dahil wala pong pinanggalingang tao si Adan. Kaya yung dugong nananalaytay sa kanya ay dugo na pure na galing sa Diyos. Nang hiningahan ng Diyos ang tao ay naging living soul. At makikita nyo po mga kapatid, ng tao ay magkasala. Sabi ng Ephesians 2:1, you are dead in your trespasses. Nang magkasala ang tao, yung dugo na nananalaytay sa kanya ay talagang physically nandoon ang dugo, pero yung breath ng Panginoon ay wala na. Kaya ang Bible, sabi ng Ephesians 4, ang tao, the life of God has been cut off. Na-cut off ang life ni Adan. Na-cut off ang life sa buhay natin. Kaya nga po, nang dumating si Mary, nang dumating ang mahal na birhing-birhin, alam niyo po ba, yung dugo na yon, yung buhay na yon muli, yung buhay ng Diyos muling hininga. Kaya tinawag si Jesus na the last Adam, sabi ng 1 Corinthians 15:45. Tawag sa kanya ay the last Adam. So, ibig sabihin, yung Adan na may bahid na kasalanan, dahil sa isang kasalanan ng isang tao, sabi ng Romans 5, dahil sa kasalanan ng isang tao, lumaganap ang lahat ng kasalanan. Lumaganap sa lahat ng tao ang kasalanan. At namatay lahat ng tao dahil sa kanyang kasalanan. At dahil dyan, ang tao physically buhay dahil sa dugo, pero spiritually dead. Dahil yung breath ng Lord ay wala. Kaya ang tawag sa atin ay living dead. Kaya wala po tayong kabuhay-buhay. Kaya ang nagagabay lang sa atin ay soul area, pero wala tayong spirit. Walang spirit na nananalaytay sa atin. Alam mo ba, ang tao, he did not die physically. Dahil sa dugo na nagbigay sa laman ng buhay. Pero anong nangyari sa tao? Pero ang spirit niya ay namatay dahil ang spirit na hininga sa Diyos, hininga yan galing sa Diyos. Kaya ang Bible, sa Ephesians chapter 4, verse 18 to 19, the life of God has been cut off. Kaya nga, ang Diyos, sabi niya, gawin niya sa atin ang nakakalugod sa Kanya. Bigyan tayo ng nakalulugod na spirit. Gawin niya sa atin. At paano niya gagawin yon? Dahil sa kanyang dugo na kanyang inoffer ulit. Alam mo ba ang nangyari? Dahil sa mahal na birhen, isang virgin na hindi po nagkaroon ng contact kay Joseph. Ang Bible nagsasabi sa Luke chapter 1 verse 35. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Luke chapter 1 verse 35. Ang sabi doon ay ganito. Sa Luke chapter 1, andyan ba? Luke 1:35, na yung the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit overshadow her. The power of the Holy Spirit overshadow. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit ay isa ring gift of the Holy Spirit, but extreme and power of the Holy Spirit na ito po ang nagporma ng katawan ng Bible. Katawan sa katawan ni Mary. Naporma yung bata sa katawan ni Mary nang walang bahid na dugo ng tao, kundi katulad ng dugo na nilagay kay Adan. Kaya tinawag siyang last Adam. Kaya ang Bible nagsabi sa Luke 1:35, the power of the Most High
overshadow her, tumagos ito sa kanyang tiyan, at ang sabi ng Bible sa King James Version, and the holy thing. Bakit holy thing, hindi holy child? Kasi si Jesus ay hindi po nilalang. Ang katawan na bago kay Jesus ang nilalang. Bagong katawan ni Jesus doon sa womb ni Mary ang naporma doon. Kaya po, wala pong anumang bahid na dugo, hindi po ito pinag-usapan kung hemoglobin, kung pinag-uusapan kung dugo na pula, hindi po, walang type na ganito, sapagkat ito ay bagong-bagong katawan, bagong dugo, katulad ng dugo na dumaloy sa tunay na Adan noon. Kaya tinawag si Jesus, the last Adam. The life-giving Spirit. Ito po yung nawa na ang nakalulugod sa Kanya ay gawin sa atin, gawin natin ang nakalulugod sa Kanya, sapagkat ang nagbibigay buhay talaga para tayo managumpay ay walang iba kundi ang Espiritu Santong nananahan sa atin. Buhay ni Jesus na nananahan sa atin. Buhay talaga ng Panginoong Yesus na nananahan sa atin ang nagbigay buhay. Kaya the power of the Holy Spirit shall overshadow you, therefore also that holy thing. Ang Bible nagsabi, holy thing which shall be born of this, of you shall be called the Son of God. Yung bagay na kung saan nilagay sa tiyan ng bata, sa tiyan ng nanay, na naporma ang bagong katawan. Katulad ng pagkaporma nung unang Adan. Kaya tinawag si Jesus, the last Adam. And the last Adam is the life-giving Spirit. Life-giving Spirit. Kaya nga mga kapatid, dahil ang Panginoong Hesus ay life-giving Spirit, ito ang ginawa ng Panginoon. The sinless Christ. The sinless Christ took on Himself the sin of the world. Ang Kristong walang kasalanan, ang Kristong walang bahid na kasalanan ay Kanyang kinuha. Inako ang kasalanan ng tao. Inako ang kasalanan ng buong mundo para ikaw lamang ay mananagumpay laban sa kasalanan. Para maging mananagumpay ka laban sa kasalanan. Ang totoong kalaban dito, hindi yung wala kang pera. Ang totoong kalaban dito, hindi dahil wala kang pinag-aralan. Ang totoong kalaban dito, dahil wala kang narating sa buhay. Ang totoo talagang kalaban dito, ay yung walang katapusang pagsuway dulot ng kasalanan. Ang kasalanan talaga, ang number one nating dapat mapagtagumpayan, at ang ating pinakatotoong tagumpay ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Yesus na binubo niya sa krus upang tayo'y mabuhay at muling huminga sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba doon? Sabi ng 1 Peter 1 verse 18 to 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. Sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Sinong magulang yun? Walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Sinong magulang yun? Si Adan. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira. Tulad ng ginto o pilak. Hindi ginto o pilak ang ginamit ng Diyos na pinantubos sa atin. Sabi ng verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Kung yung unang Adan bago nagkasala ay nilalang na walang dungis, nilalang na blameless, nilalang na malinis, ganyan din ang huling Adan.
ang huling Adan na si Kristo Jesus, siya po ay walang kasalanan, wala pong anumang bahid na kasalanan. At dahil sa binubo niya sa krus sa Kalbaryo, na ipinanganak mula sa bahay bata ng isang birheng babae. Binigyan ka talaga ng isang buhay na may kasiguraduhang tagumpay. Amen po ba? Kaya nakakapamili tayo ng tama. Nakakapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Yan po talaga ang dahilan bakit ka nakakapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yan dahil sa magaling kang mamili, kundi dahil sa binigyan ka ng kaunawaan kung paanong mamili. Binigyan ka ng buhay ni Kristo Jesus. Pangalawa, paano ba totoong makakaroon ng tunay na tagumpay? The divine exchange on the cross. Siya ang pumalit. Di ba dapat tayo ang ipako sa krus dahil tayo ang nagkasala? Di ba tayo ang dapat parusahan dahil tayo ang nagkasala? Di ba dapat tayo ang dapat siyang magkamit ng grabing latigo na yon? Pero hindi. Siya ang lumugar sa kalagayan mo. Siya ang napako doon sa krus. Magtagumpay ka lamang. Makita mo lang ang totoong tagumpay sa buhay. Magtagumpay ka lamang laban sa kalikuan, laban sa kasalanan. Kaya ang pamimili sa buhay, Diyos ang nagbibigay. Sabi ng 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Upang iharap kayo sa Diyos, upang isama kayo doon sa parada ng tagumpay. Iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman. Yung laman niya pinako sa krus. Yung katawan niya pinako sa krus. Yung katawan niya ay nagsilbing kumakatawan para yung ating katawan na namamatay dahil sa kasalanan. Siya ang pinako doon. Kumakatawan sa iyo na dating malayo ka sa Diyos dahil sa kanyang katawan ay nailapit ka muli sa Diyos upang ikaw ay mananagumpay. Yan ang totoo. Anong sabi sa 1 Peter 2:24? Sa kanyang pagkamatay sa krus. Hallelujah. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Upang tayo'y at mamuhay ng sa pamamagitan kayo. Ito ang tagumpay. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. There's a divine exchange. Siya ang kumakatawan, kaya tayong lahat ay kung merong mang ipagmapuri natin ng Diyos. Pangatlo, ang dumating sa atin ay kagalingan at kaligtasan. Kagalingan at kaligtasan ay laging magkakasabayan. Pag once na ikaw ay may kaligtasan, tsak, mayroon pong kasunod na kagalingan. Gagaling ang lahat ng uri ng pinanggalingan na kung saan pinagmulan ng sakit. Ano ang sakit? Hindi lang sakit sa katawan. Sakit din sa bulsa. Sakit din ng pangarap na di maabot-abot. Ang daming sakit sa sarili na di maabot-abot ang pangarap. Sabi rito sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo Jesus. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa kanino? Sa harap ng Diyos. Kaya ang pagiging matuwid, regalo eh. Pagiging matuwid. Yung makapamili ka ng tama sa buhay, matuwid na pagpili, hindi liko na pagpili, ay Diyos talaga ang nagbibigay. Bibigyan ka niya ng isang pananaw, isang malusog na pananaw, isang malusog na paniniwala,
isang healthy na ugali. Isang ugaling langit na kaakit-akit. Ilalagay niya sa iyo yan. At makikita mo, ang dami pong mahihilom na buhay dahil sa ugaling langit na nasa sa iyo. Amen po ba? Last, number 4, mananagumpay tayo dahil kanino? Mananagumpay tayo dahil kanino? Dito natin nakikita yung salitang, ngunit salamat sa Diyos. 2 Corinthians 2:14, basahin natin. 1, 2, 3, go. At lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay nino. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Now, mga kapatid, church, alam mo, kung mayroon ka man rin lang gustong ipakilala, pakilala mo ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Ipakilala mo si Kristo na gumagalaw sa buhay mo. Ipakilala mo yung ugaling langit. Ipakilala mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Ipakilala mo kahit kanino na siya ang pag-asa ng lahat. Alam mo, kung anumang mga balakid sa iyong sarili, bumalik ka sa iyong sarili, sabi mo, Lord, I promise to myself. Kasi si Jesus nang dumating, binigay na niya lahat. Ibinigay niya ang lahat ng mga pamamaraan, dugo niya, buhay niya, para ikaw ay maiparada at maisama sa parada ng tagumpay. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Kung kasama mo ang pamilya mo, kasama mo ang iyong mga kamag-anak, kasama mo ang iyong anak, magulang, ito yung oras na kumbinsihin mo ang iyong anak. Ito yung oras na magsuko kayo ng buhay kay Kristo Jesus. Magsuko kayo ng buhay sa Kanya kasi ang totoong nagdadala ng tagumpay ay ang Espiritu ng Panginoon at sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan. Huhugasan niya tayo sa lahat ng ating karumihan. Kung magsusuko ka lang sa Kanya ng buhay mo, ay talaga naman natitiyak ako. Nakatitiyak ang Diyos sa buhay mo na ang pangako niya ay maliligtas ka kung mananalig ka. Kung mananampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka. Pangako niya yan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah.